Hello! Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin, no? For today's video mga kapitbahay, meron na naman tayong sasagutin ng isang katanungan ng isa natin subscriber, no? Dahil uwian na naman, kaya let's go. Isi-share na naman natin sa kanya yung konting kaalaman. Ayan, nagtatanong po kasi siya sa akin. Meron kasi siyang Windows laptop na Windows 11 Pro at saka mga desktop na Windows 11 Pro. Bago lang po, bagong deliver. Tapos, nagtataka po siya bakit hindi po sila makakonect or hindi nila ma-access yung shared folder galing dun sa file server nila, which is yung file server nila, di ba, kunwari, dito ka sa desktop o sa laptop, na-access mo ng file server yan, yung tulad ng ganyan, yan. Hindi raw yan lumalabas. May lumalabas na po na error. Kaya, na-encounter ko yan dati, sinabi ko na yan dun sa isa natin subscriber na nag-comment doon sa pag-share natin ng printer. Ang problema daw po niya is yung mga printer daw sa Windows 11 Pro na update, hindi raw makakonect kapag nag-share printer ka doon sa ibang computer. Like for example, yung isang printer nakakonect dito sa desktop, i-share mo, hindi raw gumagana. So ngayon, may nag-comment na naman, sorry, medyo sinisipon ako eh. May nag-comment na naman ngayon, ang tinatanong po niya, bakit yung mga laptop nila na Windows 11 Pro, hindi raw makakonect doon sa shared folder nila, hindi nila ma-map o hindi nila ma-browse yung IP. Kaya let's go, ituturo ko sa inyo kung ano yung diskarte or ano yung bagong update ni Windows 11 Pro na kailangan mong palitan para ma-allow mo yon. Yun, no, marami kasing nagtuturo nun sa YouTube, pero ito yung pinaka-the best way para sa akin kung paano mo yun i-allow para ma-access mo yung file server mo, yung shared file server mo. Alright, let's go mga kapitbahay. Pupunta tayo dito sa laptop. Tamang-tama, meron tayong isang laptop dito. Ayan, naka Windows 11 Pro na to. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung error, tsaka ano yung sinasabi niya. Kaya let's go. Ayan mga kapitbahay, so ito yung laptop na may problema, no? Ito yung desktop ko. So ipapakita ko sa inyo, ito yung file server na ina-access namin. Ito yung IP niya. Yan yung shared folder namin. Pag ina-access mo yan, pag in-enter mo yan, may lalabas na ganyan. So ito, hindi ko ito ma-access gamit to. So, yan yung problema ng kapitbahay natin na nagtatanong. Hindi nila ma-access yung kanilang shared folder, yung file server nila through IP. May error po. So, ipapakita ko sa inyo kung ano error. Punta tayo dito sa laptop. So, for example, itong laptop na to, ayan, connected po yan sa Wi-Fi natin. Ayan, ililipat natin. Wait lang. Ilipat natin ang connection. So, ilipat natin sa mas malapit. Ayan, connect natin dyan. Ayan, connected na po siya. Ayan, malakas yung signal, So, i-access natin yung file server. Ito yung file server natin, di ba? Wait lang. Ayan. Ilalagay natin. Ito yung IP niya. 192.168.2.209. Ayan, so ayan po yun. So kung nyo mapapansin dito sa desktop natin, ayan po yun. Right? So, access natin to. Ayan, connected po siya sa Wi-Fi. So, titingnan nyo. So, kung nyo mapapansin, ayan, yung laptop ko na to is Windows 11 Pro na to. Properties. Ayan, kayo mapapansin. Ayan, Windows 11 Pro. Updated po yun. Okay, so let's go. Ayan, access natin to. Yan po yung error niya. Yan po yung sinasabi niya. Kapag kilik mo tong arrow na to, pababa. Ayan, so, policies, unauthorized guest access. Yan yung bagong update na policies ni Windows 11 Pro. Yan, hindi mo ma-access. Yan, kaya let's go. Ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang diskarte. Kung gusto mo ma-access yun, paano nga ba? Ano nga ba ang dapat mo i-allow? So, napaka-basic lang po nito. Ito dati, na-encounter ko to, ni-research ko lang din sa Google, nakita ko. Pero dahil medyo mahirap hanapin yun, so, isi-share ko na rin sa inyo. I-delete natin to. Ayan. So, pupunta ka lang sa regedit mo. Ayan, sa registry mo. So, ilagay natin yung camera para hindi gilaw-glaw. Ayan. Ayan, punta ka lang sa punta ka lang dyan. So, kailangan naka-admin ka bago mo to i-edit. So, lipat natin sa admin. Ayan.
Yan, naka-admin na po yan. Tapos, wait lang. Sorry magulo. Hindi kasi tayo naka-ano eh. Wala tayo sa bahay eh. Yan, punta kang edit. Yan, tapos yes mo lang. Kailangan naka-admin ka po Tapos pupunta ka dyan. Yan. Sa HK local machine. Tapos pupunta ka rito. System. Yan, tapos current control set. Ayan. Yan, tapos punta ka dito sa services. Services. Click natin yan. Tapos hanapin mo yung eto. Ayan. Eto, LANman workstation. Tapos, click mo lang yung arrow na to para mag-drop down. Tapos, baba mo lang. Punta ka dito sa, yan, parameters. Pag pumunta ka dyan sa parameters, may makikita kang ganito. Ayan. So, eto, mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, eto. Ayan. Minsan kasi wala yan kung kulang yung update mo. Pwede ka mag-create nyan. Ayan. Pwede ka mag-create. Kailangan pag nag-create ka nyan, same na same yung pangalan. Allow in secure guest authentication. So, paano nga ba mag-create nyan? Right-click ka lang dito mismo. Right-click ka lang dyan, dito. Ayan. Pag kinreate mo yan, yan, new. Post, eto yon DWORD 32-bit. Ayan. DWORD 32-bit on. Ayan. Eto yon. So, kapag kinlik mo yan, yan. Susundin mo lang yung pangalan na yon. Pero dahil hindi tayo mag-create, i-delete natin to kasi naka-create na tayo. Pero kung updated, meron na yan automatic. Yan, itong allow authentication, secure guest authentication na to, meron na yan. So, ang gagawin mo lang dyan, mga kapitbahay, babaguhin mo lang yung data value niya. So, i-double click mo lang yan. Pag di-double click mo yan, lalabas data value niya. So, di ba naka-0? Kanyo mapapansin, naka-0, di ba? Kanyo mapapansin yan. I-access ulit natin yung server. Wait lang. Access muna ulit natin yung server para makita nyo na legit. 192.168.2.209. Ayan. Yan po yung server natin yan. Connected po yan sa Wi-Fi Hindi nyo mapapansin Ayan. So, yan. Access natin. Diba? Hindi niya pa na-access kasi hindi pa natin napapalitan. So, dahil naka-0 yan, ang gagawin natin dyan is papalitan natin ng 1. Yan. Kapag pinalitan mo ng 1, okay mo lang. Ayan. So, napalitan mo na yan, tingnan mo mapapansin. Yung iba naka-0, ito naka-1 na. Ayan. Sundan lang po nyo yan. Ayan. Screenshot nyo po. Ayan. Sundan nyo. Ayan. Napalitan na natin. Naging 1 na siya. So, iti-try na natin ulit i-access yung server. Ayan. 192.168.2.209. Yan, kung yung pansin, .209. So, kapag kinlik mo yung okay niyan, charan, ayan, diba? Na-access na natin. Alright, so, ayan. Back natin. Ayan. Okay, ayan, na-access na po natin. So, ganun lang mga kapitbahay, ganun lang kadali kung paano mo i-disable yung LANman authentication ng Windows 10 11 Pro para ma-access mo yung server mo. Okay? Alright mga kapitbahay, easy steps lang po yan. Kaya sana nagkaroon na naman kayo ng idea o sana nagkaroon na naman kayong konting kaalaman. Maraming salamat, God bless, peace, and kung mayroon kayong mga katanungan, comment down below or don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Alright, so maraming salamat. God bless and peace.